Marami ang nag-e-expect na magiging mahigpit ang laban sa pagitan ng Ginebra at Macau Black Knights. Ang laban na dapat ay dikitan ay naging tambakan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga paps, pero bago ang lahat, please like the video and syempre, subscribe na rin kayo. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Sa first quarter ay maganda naman ang simula ng Black Knights. Aktibo sa scoring si Jienning Liu at si Damian Chongqi. Pero nung nagsimula ng uminit ang kamay ni Justin Brownlee ay dito na bumaliktad ang mundo ng Black Knights. 10 points kagad ang binuhos ni Justin Brownlee sa first quarter pa lamang. Pagdating sa second quarter ay dito na rumatsyada ang Jin Kings at tuluyan ang iniwan ng Black Knights na merong 20 points na kalamangan. Very unfortunate nga lang para sa Barangay Ginebra dahil sa second quarter ay na-injury itong si Jason David. Pagpasok ng third quarter ay patuloy ang pananalasa ng Barangay Ginebra, especially pagdating sa 3-point shooting. Halos hindi na makadepensa ang Macau Black Knights dahil hindi nila alam kung paano nila dedepensaan ng Ginebra. Outside o inside, lahat threat. At gaya ng sinabi ko sa last video, mahina sa rebounding itong Macau Black Knights. Kahit mismo si Coach Tim Cone ay hindi inaasahan na magiging ganito kadali ang laban nila kontra Black Knights. Yeah, it was a little bit surprising. We didn't see this coming, but I thought our guys came out really high sense of urgency to come out and get going in this conference. Natapos ang laban na may score na 110-93. Isang game na na-dominate talaga ng Ginebra from start to finish. Buena manong panalo para sa Barangay Ginebra, samantalang third straight loss naman para sa Macau Black Knights. Sa March 27 pa ang susunod na laban ng Barangay Ginebra against sa NLEX Road Warriors. At Magnolia Hotshots naman ang susunod na makakalaban ng Macau Black Knights sa March 28. So ayun muna mga paps ang update natin. See you again para sa ating next video. God bless!